Pag ang building, hindi magandang foundation, kundi wala na. So, kailangan talaga, yung karanasan na malalim. Kasi, ano man mangyayari sa inyo, pag malalim ang karanasan, hindi ka basta-basta ipalalim ng Kristo. Correct? So, pagkat mahalaga sa iyo, ang relasyon ng Kristo. Amen? So, pangalawa, tingnan po natin ito, ha? Okay. Passion for holiness. Yung kaninang karanasan sa Diyos. Pangalawa, grabe yun. Okay, kaya sabi ni Juana, alam niya nagkasala ang ating nagkasala ang ating mga magulang. So alam niyo isa sa hindrance ng revival, kasalanan. Disciple, mga young people, tandaan niyo doon, ano mga young people? Pag hindi ka young people, sa ilang guna, yan kang sa atin, tawag mo, yan. So, pag panahon talaga, pakinggan nyo, sa Daniel chapter 1, verse 8, sila Daniel, wala na sila iba. Dumating ang panahon, kahit sila napalayo na sa kanilang bansa, okay, sa Babylonia, kung naisip pang hindi lang manatili na mayroong kabanatan. Ang puso talaga ng matamit. Ano nakita ng Diyos kay David? Puso. Sabi niya, kayo, mga tao, sa outward lang nakatingin. Pero sinasabi ng Diyos, ang Diyos kaya nakatingin sa puso. Kaya nakita ng Diyos kay David, yung nasa na, ang puso na ito ay willing. Willing na talaga ito magsabit sa Diyos. So mga iniibig itong hinahanap ng Diyos, mga taong malinis. Kaya sabi niya, gusto niyo revival, na maglinis muna kayo. Kailangan mayroong kalinisan, kailangan bawat isa'y malinis. So isa doon ang pasyon nila talaga sa tinatawag natin yung kalinisan. Meaning to see holiness. Because sabi ng banal na aklat, tingnan nyo ha, disciple pakinggan. Kaya mahalaga yung fivefold ministry. Alam mo ninyo sa Ephesians 4:11, He gives some apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. Kita mo sa verse 12, the first parang na purpose ng limang kaloob ng Diyos is number one, for the perfecting of the saints. Wow! Kasi kung makinggan nyo, grabe na proseso ito. Kaya yung 3 years and a half, si Jesus na mismo ang model ng disciple. Talaga hinubog niya for 3 years and a half. Sapagkat yun pala ang proseso. Okay, no 3 years and a half, is a long years. Okay, ang una na ginawa ng Diyos sa kanila, yung discipleship, yung kanilang karakter. Kaya sabi ni Jesus niyan, sabi niya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Okay, Colossians 1:28, sabi niya, yung aming pag-ministry, we will present you before Christ perfect. Kaya sa another version yung complete. So pag hindi ito, para sa akin mahalaga na mabalik ang discipleship. Right. Kaya yung tulad niya, turuan kayo ni pastor niyo, sabihin niya, gawin mo ito, discipleship na. Okay, ito gawin mo. Puntahan mo yung Baluak. Lahat-lahat. Baluak po sa barangay dito. Puntahan mo ito doon sa bayan. Alam mo next na yun, pag na-enlarge sa ministry nyo, hindi na. Sabihin ni Pastor Bradford, hindi na sa balikan nilang barangay. Puntahan mo na sa Japan yung outreach natin. Puntahan mo nga sa Singapore yung outreach namin. Sapagkat nakikita ko, mga iniibig, ang gawin lang ninyo mga iniibig ko, katingnan ninyo umpisahan ng puso ay malinis sa harap ng Diyos. Amen. So ito, kung gusto natin yung recapture ng revival, hindi naman may malalim tayo ng karanasan sa Diyos, kundi mga iniibig ko, isa lang pagkakakuha sa i-desire natin yung ating passion for holiness. Amen. Ay, yung kung tingnan nyo ay tingnan nyo yung uod. Di ba yung uod? Yung uod sa ating tando. Kung titingnan mo siya, makapangit yun. Kung titingnan mo siya sa proseso ng bago siya lumabas sa langit. Hindi siya makalabas. Kung talaga tingnan mo, hindi siya makalipad, hindi siya makalakad, yan sa napukol niya. May proseso yun, din natin alam. Okay, no, sa biology. Kung mag-aalala natin ang buhay ng uod. Kung dumating ang panahon, kapag siya nakalabas na doon, grabe, napakagandang butterfly pala sa doon. Grabe pala ang proseso na yun. Kaya, alam ba ninyo, pag dumaan ka sa proseso, believe me,
Pag dumaan ka sa proseso sa discipleship through local church, I tell you, tandaan ko natin ito, iiba ang buhay niya. Hindi ka nanoon, kaya sabi ng banal na aklat, kapag ang tao kay Kristo na, bagong nilalang na siya, yung luma wala na, ito ngayon ang lahat ay bago na. Palakpakan ko ng Diyos. So, sa Acts chapter 5:13, ang isa kong makita natin doon, ang mga outsider, kapag makita nila ang church, mataas ang church. Talaga yung nasa loob, grabe ang quality ng buhay sa loob. Kaya yung mga outsider sa panahon talaga ng early church, mga mananampalataya, ang tingin ng mga iniibig sa Tuhan sa mga mananampalataya, napakataas na uri ang kanilang buhay. So bakit? Sapagkat tinuubos sila ni Jesus. So mga iniibig ko, to recapture yung Bible, hindi naman may malalim na nakaranasan sa Diyos, kundi yung passion mo sa pagiging may kabanalan. Yung holiness. Kaya wala na yung babalik pa rin sa discipleship. Alam mo yung ibig? Nung nag-submit ko sa discipleship, isang nakita ko, awara-awara yung babae buhay ko sa yung desire ng laman mo noon, tulad yan, yung mga sukat, garilyo, okay, no, yung mga, kung ano pang masama, okay, kung tumaluman sa harap ng Diyos, ay nawawala. Talagang naalis. Makikita mo talaga mayroong power, mayroong kapangyarihan, yung naalis yan nandiyan. At ang makikita mo nawawala. Right? So mga iniibig ko, ito itong dapat tumandaan. Sapagkat proseso ko yun. Kapag maraming nakaranasan ko sa Diyos, nag-desire ka ngayon, kasi, no, ang holiness, sabihin ko sa inyo mga iniibig, ang daming magagawa ng Diyos sa buhay. Kaya itong nakikita ko, sabi nga ni Ezekias dito sa 2 Chronicles chapter 29, sabi niya, wala sa ibang hangad sa buhay niya, kundi yung pasyon. Kaya sa dinispose na niya, grabe, nagkasala. Nagkasala yung ating mga ninuno, sabi noon, no? Yung ating mga magulang. Kaya kailangan magkuhan kayo, kailangan maging malinis tayo sa harap ng Diyos. Kaya sabi ko rito, sa unang buwan pa lamang ng kanyang pamamahala, pinabuksan na niya ang mga pintuan ng templo at pinahayos ito. Tinipon niya mga saserdote ng maligno at mga libita sa patio sa gawing silangan ng templo at sinabi, makinig kayo mga libita, italaga ngayon ninyo inyong sarili at linisin ninyo ang bahay ni Yahweh. Nagkasala ang ating mga magulang, hindi sila naging tapat kay Yahweh na ating Diyos. So ito ang isang hindrance ng revival. Yung tao magkasala. Kasi, so mga iniibig ko, kung gusto mo, kasi kailangan ma-maintain mo yun. Kailangan, may prerequisite yung pastor eh. So maganda talaga. Alam mo niyo yung desire ng Diyos? Wala iba kundi yung anak niya. Ang yun ang nag-desire ng karakter niya, ng karakter ng Diyos. Ang Diyos ba yun? Okay? So, pakinggan niyo mga disciples sa 1 Thessalonians chapter 2, verse 9, o 89, sabi niya, you are very dear to us. That is why we impart to you, not only the gospel, but also our own life. So, the impartation of life. So, that is why be careful. You see, so be careful kita. Sa panahon ngayon, situate na tayo ay, hindi sabihin, tingnan ninyo sa 2:8. We care so much for you that we will please to share with you not only the gospel of God, but also our own lives because you have become dear to us. Nakita ninyo, sometimes namimiss natin yan. So ano impartation doon? Buhay! Alam ba ninyo kami mga disciples, we are very careful also na kailangan malinis kami sapagkat nang pinababa na namin ang gospel, hindi lang ang gospel. Okay, ang gospel wala. Sabihin yung perfect ito. Ang salita ng Diyos, makapangyarihan. Puro tandaan po natin ang combination yun ng ating buhay. Amen. Mga leader, our own life. Situin ka sa ano ito, nakatunin ito sa Diyos. Right? Nakatunin niya. Kaya tingnan nyo sila pulo na ibang isa. Sabi niya sa Philippians 1, di ba? Kung titignan mo sa 1920, sabi niya, kung ako lang piliin, 20, 21, 22, 23, kung ako lang ang piliin, basahin mo yung 22, 23. Sa Philippians 1,
22-23. Kung ako lang, sabi niya, kung ako lang, mas pinipili ako niya sa gitna, gusto ko na kay Kristo. Pero ngayon, kung si Bishop Ariel pa, tingnan nyo sabi nga ni Bishop, maganda daw ang langit. Bakit? Okay? Dapat nakunahan tayo sa langit ngayon. Para for me, living is Christ and dying is gain. Now, if I live on in the flesh, this means fruitful work for me. I do not know which one I should choose. I am blessed by both. I have the desire to depart and be with Christ with His Father. Okay, 24. Tingnan nyo. Diyan na. And I don't know which I should choose.